Sobrang namangha talaga ako dito sa paliwanag ng Biblia patungkol sa mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo at sa mga hindi niya tupa. Magandang gabi po, Kuya Daniel at Brother Ellie. Pero bago po sana ako magtanong, gusto ko na rin pong kunin tong opportunity na to para ipaabot po yung pasalamat namin lahat ng Laverdarians na nandito in behalf po ng lahat ng mga estudyante, college students na tinutulungan niyo po para makapag-aral ng libre. Maraming salamat po sa Diyos. Ito na po yung tanong ko. Gusto ko lang pong hingin sana yung opinion ni Brother Ellie. Tungkol sa relihiyon. Kasi po, sa totoo lang, ako po ay ipinanganak na Katoliko dahil ang mga magulang ko po ay Katoliko. Parang alam ko po sa sarili, alam ko rin naman po na may mga maling gawain ng Katoliko. Aminado po ako doon. Kaya po, nung napasok po ako dito sa La Verdad, nung napakinggan ko po ang mga aral, medyo naliwanagan po ako sa mga totoong aral po ng Diyos. Pero hindi ko po alam kung bakit po ako may iba po ako naiisip kasi doon po bukas po, sa pagbabautismo po, parang may pumipigil po sa akin na sa loob ko po kasi po, parang gusto ko po yung mga aral ng tinuturo po dito sa Iglesia ng Diyos. Pero parang nababagabag po ako na magkaroon po ako ng relihiyon na Katoliko po ako pero pakiramdam ko po, wala pa po ako sa tamang relihiyon at wala po akong relihiyon sa ngayon. Parang naiisip ko po kasi na yung relihiyon, parang nagiging hadlang siya sa mga tao na imbis na magkabuklod-buklod yung mga tao, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak kagaya ng ibang tao na kapag nandito ka sa relihiyon na to, pag ginawa to ng ilan sa mga tao na masasama, parang nadya-generalize po na masama yung relihiyon, masama yung mga taong nakaanib dito. So parang tumipigil po yun sa damdamin ko na parang ayoko po munang magka-relihiyon. Gusto ko lang pong marinig yung opinion niyo doon. Alam mo kapatid, totoo naman na yung relihiyon nagpapasama sa tao. Kaya, meron kang relihiyon na pwedeng sabihin lahat ng naniniwala at bulag na pagsunod, lahat sila masama. 29:12 ng Kawikaan. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. We cannot deny what God have said. Yung Diyos na nakakakita ng lahat ng puso. Pag ang isang relihiyon, ang puno, nakikinig sa kabulaanan, lahat niyan lingkod, sasama. At maaari sabihin mo, very harsh naman yun. Bakit na generalize? Siyempre, pagka sa isang relihiyon, inuutos sa'yo na lumuhod ka sa Diyos-Diyusan, may kahit gaano kakabuting tao, sa punto na yon pinasasama ka ng relihiyon mo. Pagka pinapagawa ka ng relihiyon mo, ng mali, labag sa kautusan, nagiging generalized na masama ang relihiyon mo. Dos Gs ng Santiago. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Tuloy. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Halimbawa, ginanap na ng relihiyon mo yung siyam. Kung 10. Isa, hindi nila pinapaganap. Dinagdagan nila ng mali. Generally speaking, sa harap ng Diyos, mali yung relihiyon mo. Kasi, yung nag-utos na wag kang mangangalunya, yun din ang nag-utos na wag kang luluhod sa ginawa ng kamay ng mga tao. Hindi ka nangangalunya, mabait kang tao.
pero lumuluhod ka sa ginawa ng kamay, sa assessment ng Diyos, masama ka pa rin. Kaya, ang masasabi ko sa'yo, no kapatid, medyo mabigat ito eh. Mabigat itong I know, mabigat ito. Kaya ang dapat sa relihiyon, yung relihiyon, pupunta ka dun sa walang mali, sa nagpapatupad ng buo. Yun ang kalooban ni Kristo eh. Ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inuutos ko sa inyo. Kahit isang tuldok, kahit isang kudlit, hindi dapat mawala sa kautusan hanggang sa maganapan lahat ng bagay. Yun ang nakasulat sa Biblia eh, kapatid. And we cannot question the integrity of the person who pronounced all these things in the Bible. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala tayong karapatan even by conscience na questionin natin yung kanyang sinasabi, no? I do not want to sound like a very bold at saka ayoko na maging parang malupit ako sa pagsasalita. Pero merong hindi maiiwasang katotohanan, kapatid, na kahit na sinusunod mo na lahat ng kautusan, nilalabag mo naman yung isa, sabi ni Santiago, nagiging makasalanan ka sa lahat. Bibigyan pa kita ng isang scientific way of analyzing it. Doon sa Gis 1 ng Ecclesiastes, pakinggan mo. Ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa ungguwento ng manggagawa ng pabango. Gayon ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Alam mo, kung gusto mo mag-experiment ka, kumuha ka ng isang bottle of perfume. Lagyan mo na mga 7 langaw na patay. Bumalik ka pagkaraan ng ilang araw. Hindi na pabango ang amoy nun. Ang mga patay na langaw nagpapabaho sa pabango. Gayon ang munting kamangmangan. Maliliit lang naman yung langaw eh. Kasi kung ilalagay mo sa isang boteng pabango, isang ilipante, napaka-obvious na babaho yun, Pero yung maliliit na langaw, ilagay mo sa isang boteng pabango, balikan mo pagkaraan ng ilang araw, baho na yon. Gayon ang munting kamangmangan. A little folly ay sumisira sa karunungan at karangalan. Yan ang mga wisdom sa Biblia. Kaya dapat kung if you choose to have a religion, isang relihiyong wala kang maipupuntos na mali, fully based ng sasalita ng Diyos. Hindi naman kita pinipilit, no? Pero sa aking kasing paniniwala, nakarating sa'yo yung essence ng tunay na relihiyon. Kaya mo ito tinatanong sa akin eh. Nagkaroon ka ng understanding ng essence ng tunay na relihiyon. Kaya, may pumipigil sa'yo. Ano yun? Yung doubt mo ukol sa attitude ng mga relihiyon. Pero hindi ka dapat mag-doubt. Talagang meron pang isang malalim dito eh. Napakahaba lang ang gagamitin kong oras. May isa pang malalim dito eh. Alam mo kapatid, sabi ni Kristo doon sa G-stress ng Juan, Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Sabi ng Panginoong Jesus, siya yung pastor na mabuti eh. Ilalabas niya sa mga kung ano-anong kulungan yung kanyang mga tupa. Pakinggan ng tupa niya ang kanyang tinig. Sa iba-ika, hindi sila susunod. Sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Pero yung kanyang mga tupa, kilala niya ang kanyang tinig. Kaya sa pastor ka susunod kung tupa ka. Susundin mo yung pastor. Si Kristo yung pastor eh. Pag narinig mo ang tinig ni Kristo, susunod ka. Bibigyan kita ng
isang scientific na pruweba, no? Eto, papakita ko sa iyo yung video na totoo yan, no? Eto, mga tupa yan, ano? Tinatawag nung isang tao. Lagyan mo ng, lagyan mo ng... One more time. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, 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 tika! Ayun! Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Oh my God. Did you hear the voice? Oh my God. This is amazing. Nakikilala ng mga tupa yung pastor nila. Spiritually speaking, sabi ni Kristo, siya yung mabuting pastor. Ang susunod sa kanya yung mga tupa. Merong mga tao, ano man ang gawin niya, hindi susunod sa kanya. Kasi hindi niya mga tupa yon. Ano ang punto ko, kapatid, kapatid na Ronan? Ang punto ko, meron talagang mga tao ang inahanap mali. Hindi naghahanap ng totoo. Hindi kagaya mo, no? Nag-iisip ka kung alin ang totoo. Kaya nga meron kang doubt na hindi ka basta gusto mong mag-adapt ng relihiyon no? Kasi nag-iisip ka. Meron mga tao hindi nag-iisip. Ang mas gusto nila mali. Basahin natin yung ikalawang Tesalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang makakatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ang tao ayaw ng totoo. Mas gusto yung niloloko. Kagaya ng mga alagad ni Kibuloy. Meron doon mga talagang masasabi mo na ayaw nilang pakinggan ng iba. Ayaw na nilang magsuri. O ano na lang sabihin ni Kibuloy. Ang sabi doon, sa 11, dahil dito'y pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. For this cause, God have sent them strong delusion that they should believe a lie, that they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Biro mo, mas gusto pa nila yung liko. They have pleasure in unrighteousness. Yun din ang sinabi ni Kristo nung nasa lupa pa siya. Sa 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayan. Kaya meron mga tao hindi makikinig sa totoo Mas gusto nila yung mali For so many reasons. Number one, hindi sila tupa ni Kristo. Another reason may be ayaw nilang nadidisiplina. Ayaw nilang may bawal. Another reason is that they are doing something wrong. Hidden wrongs. Sa buhay ng tao, meron tayong mga maling ginagawa, hindi alam ng kapwa. Masamang kaisipan, masamang budhi, galit ka sa nanay mo, galit ka sa tatay mo, o kaya galit ka sa mga tao. No? Merong ganong mga tao Kaya, yung mga ganong tao, prone yun na maniwala sa mali.
baliktad ang kanilang way of thinking. Mas gusto nila yung mali kaysa sa tama. 5:20 ng Isayas. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ngayon, kaya pag yung mga tao na yan nakapakinig sa mga sa mga hindi pastor ni Kristo, nakapakinig sa mga bulaang propeta, aanib yung mga yan eh. Kasi ang gusto nila yung the opposite of the truth, the opposite of what is good. Ayaw, yung mapait sa kanila, yun yung matamis. Yung matamis, yun yung mapait. Yung mabuti, yun ang masama sa kanila. At yung masama, yun ang mabuti sa kanila. Merong ganong mga tao. Kaya mga kababayan, mga kapatid, para sa inyo ng lahat ang sinasabi ko, ang pamantayan ng tupa ni Kristo, naniniwala siya sa salita ni Kristo. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ng tao lang na nagtuturo ng aral, wala namang batayan sa Biblia, sumusunod sila. 23:15 ng Mateo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi, at kung siya'y magkagayo na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Meron mga taga-akay o mga ngaral, yung miyembrong ni hinahihikayat niya, ginagawa niyang 2 times, twofold the child of hell than themselves. No? Ginagawa nilang makaiba yung anak ng impyerno kaysa sa kanilang sarili. Eh, di ba totoo naman, kapatid? May relihiyon, tinuruan ng miyembrong pumatay, no? Tinuruan ng miyembro na bombahin pati walang kasalanan, no? Tinuruan ng miyembrong magpakamatay, mag-suicide bomber. May relihiyon tinuruan ng miyembro na manloko, no? May relihiyon tinuruan ng miyembro na dati naman hindi naman masamang tao, nung maanib, naging antapang, malupit sa kapwa. Salita ng Diyos yan eh. Mga eskriba at mga pariseo, mga taga-akay na bulag, mga mapagpaimbabaw, no? Na nililibot ang dagat at ang lupa sa paghahanap ng makakakampi. Pag nakikakampi na nila, ginagawa nilang mas masama pa sa kanilang sarili yung kanilang nakumbinsi. Kaya yung pastor hindi naman pumapatay eh. Pinapapatay niya lang sa miyembro niya yung kanyang gustong patayin. Kaya yung miyembro naging mas masama pa dun sa pastor na gumawa sa kanya na anak ng impyerno. Ito, mga katotohanan nito, kapatid na Ronan, mahirap ito basta matanggap. Pero ito'y katotohanan, spiritual, scientific, at saka morally speaking, ito'y totoo. Merong taong ayaw ng tama. Ang analysis doon, hindi sa Diyos talaga yung mga tao na yun. Kaya may aanib sa mga relihiyon ng demonyo eh. May aanib sa mga relihiyong mali. May magtitibay sa relihiyong mali. Pero kung sa Diyos ka, pag nakilala mo yung totoo, lalayas ka sa mali. And you will embrace the truth. Pero kung halimbawa, sabi mo, parang ayaw mo pang magkarelihiyon, okay lang, wala naman tayong paraan na pilitin ang kahit na sino. Pero I hope na sana naalis yung duda mo sa isip, kapatid na Ronan. Naintindihan mo yung sagot ko. Salamat po. Ang take away ko pong aral dito, nakakapagpasama po pala ang mga maling relihiyon sa mga tao, kahit po pala mabuting tao ka. Pag ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, may dagdag at bawas ang aral at tumitisod ka sa isang kautusan, nagiging suwail ka sa kautusan. Kaya doon po tayo sa relihiyon na nasa Biblia na itinuturo ang buong kautusan at ipinapaganap. At kung tupa ka po pala ni Kristo, susunod ka sa kanyang aral.
Meron po pala talaga mga taong hindi tupa si Kristo na ayaw sa kanya sumunod. Mas gusto pa pala nila yung mga maling aral at may mga nakatagong gawaing mali. Ang pamantayan pala kung tupa ka ni Kristo, naniniwala ka sa salita ni Kristo na meron batayan sa Biblia. Kung nasa maling relihiyon ka naman at mga maling gawain, kapag nakakapakinig ka pala ng katotohanan, aalis ka sa mali dahil tupa ka ni Kristo. Grabe, sobrang namangha talaga ako dito sa paliwanag ng Biblia patungkol sa mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga hindi niya tupa, ang sarap sa kalooban kapag nauunawa mo yung aral ng Diyos. Kaya salamat po sa Diyos. To God be all the glory.